Milyon-milyong miyembro at pensyonado ng SSS ang naghihintay sa update na ito. Hindi ito simpleng balita, ito ay isang hakbang na direktang nakakaapekto sa buhay ng bawat retirado, bawat byuda, bawat miyembro na matagal nang nagtatrabaho at nagbabayad ng kontribusyon sa Social Security System. Kung narinig ninyo ang tungkol sa 1,000 piso na dagdag na benepisyo para sa Hunyo 2026, mahalaga na maintindihan ninyo kung ano talaga ito, sino ang makikinabang, at paano ito matatanggap ng tama. Maligayang pagdating sa Algerian CNR, isubscribe na kayo at itap ang bell notification para hindi kayo makaligtaan ng kahit isang update tungkol sa mga pensyon, benepisyo at lahat ng impormasyon na mahalaga para sa inyong kinabukasan. Ngayon, pag-usapan natin ng detalyado at malinaw ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa 1,000 piso na dagdag na benepisyo ng SSS para sa Hunyo 2026. Una, kailangan nating ilagay sa konteksto kung bakit nangyayari ito. Ang SSS o Social Security System ay ang pangunahing ahensya ng gobyerno ng Pilipinas na nangangalaga sa kapakanan ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit na inangkat ng mga pensyonado at ng kanilang mga organisasyon ang kanilang kahilingan para sa mas mataas na pensyon. Ang pinakamababang pensyon na tinatanggap ng maraming retirado ay hindi na sapat para harapin ang tumataas na halaga ng buhay sa Pilipinas. Ang presyo ng pagkain, gamot, upa at transportasyon ay patuloy na lumalaki, samantalang ang halaga ng pensyon ay hindi naman tumatugma sa ganitong realidad. Ang 1,000 piso na dagdag na benepisyo na ito ay bahagi ng mas malawak na programa ng pagtulong sa mga pensyonado na kinikilala ng pamahalaan na nangangailangan ng karagdagang suporta. Hindi ito isang malaking halaga kung titingnan natin ito sa konteksto ng aktwal na gastos sa pamumuhay, ngunit para sa maraming pensyonado na nakasalalay lamang sa kanilang monthly pension, ang bawat piso ay mahalaga. Kaya ang unang bagay na kailangang maunawaan ay ang intensyon sa likod ng hakbang na ito. Ito ay isang tugon ng sistema sa matagal ng kahilingan ng mga pensyonado para sa mas makabuluhang suporta. Ngayon, sino ang karapat-dapat sa 1,000 piso na dagdag na benepisyo? Ito ang tanong na pinakaimportanteng masagot dahil hindi lahat ng miyembro ng SSS ay automatikong tatanggap nito. Batay sa mga available na impormasyon, ang dagdag na benepisyong ito ay pangunahing nakatutok sa mga kasalukuyang pensyonado ng SSS. Ibig sabihin, yung mga taong aktwal na tumatanggap ng monthly pension mula sa SSS, hindi pa lamang nagrereklamo o naghihintay ng approval ng kanilang claim. Kasama rito ang mga retirement pensioners o yung mga retirado na nagtatanggap ng regular na buwanang pensyon. Kasama rin ang mga disability pensioners, yung mga miyembro na hindi na kayang magtrabaho dahil sa isang kondisyon o kapansanan at tumatanggap ng disability pension mula sa SSS. At kasama rin ang mga survivorship pensioners, ang mga balo at anak ng namatay na miyembro na nagtanggap ng pensyon sa kanilang buhay. Ang tatlong kategoryang ito ang karaniwang pinakaapektado ng mga ganitong programa ng karagdagang benepisyo. Para sa mga miyembro na hindi pa retirado, yung mga aktibong nagbabayad ng kontribusyon ngayon, ang dagdag na 1,000 piso ay hindi direktang matatanggap bilang cash sa kasalukuyan. Ngunit mahalaga pa rin para sa kanila na sundan ang mga ganitong update dahil ang mga patakaran at programa ngayon ay nagpapakita ng direksyon ng SSS patungo sa mas mataas na benepisyo sa hinaharap. Na isa sa mga pinakamadalas na tanong pagdating sa ganitong uri ng dagdag na benepisyo ay kung paano ito matatanggap. Kailangan ba itong i-claim ng personal? May kailangan bang puntahan na SSS branch? Kailangan bang mag-submit ng mga dokumento? Ang sagot sa karamihan sa mga kaso ay hindi. Para sa mga pensyonado na mayroon ng aktibong account sa SSS at regular na tumatanggap ng kanilang pensyon sa pamamagitan ng kanilang bank account o ng UMID card na may automated savings account, ang dagdag na benepisyo ay karaniwang automatikong inilalabas kasabay ng regular na pensyon.
Hindi na kailangang pumunta pa sa SSS branch para i-claim ito ng hiwalay. Ngunit may mga sitwasyon kung saan maaaring may mga abala. Halimbawa, kung ang account ng pensyonado sa SSS ay hindi updated, kung nagbago ang bank account nila, kung nag-expire ang kanilang UMID, o kung may pending na issue sa kanilang profile, maaaring maapektuhan ang release ng karagdagang benepisyo. Kaya naman, ang pinakamahalaga at praktikal na hakbang na maaaring gawin ng bawat pensyonado ngayon ay ang tiyakin na ang kanilang impormasyon sa SSS ay kumpleto at updated. Maganda rin itong pagkakataon para banggitin ang kahalagahan ng MySSS Portal, ang online na sistema ng SSS na nagbibigay daan sa mga miyembro at pensyonado na suriin ang kanilang contribution records, ang status ng kanilang pensyon at ang mga nakaraang transaksyon. Maraming pensyonado, lalo na ang mga nakakatanda, ay hindi pa gumagamit ng MySSS. Ngunit sa panahon ngayon, ang paggamit ng digital na sistema ay nagbibigay ng mas mabilis at mas malinaw na impormasyon kaysa pumunta pa sa branch at maghintay sa linya. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malalim na usapin, ang pinansyal na kalusugan ng SSS at kung paano ito nakakaapekto sa mga benepisyo ng mga miyembro. Ang SSS ay nagpapatakbo ng isang sistema ng social insurance na tinatawag na Defined Benefit System, kung saan ang mga benepisyo ng miyembro ay batay sa kanilang contribution history at sa mga patakaran ng sistema, hindi lamang sa halaga ng kanilang personal na naipon. Ito ay isang sistema ng solidarity. Ang mga kabataan ngayon na nagbabayad ng kontribusyon ay nagpopondo ng mga pensyon ng mga retirado ngayon. At ganun din ang gagawin ng susunod na henerasyon para sa kanila. Para mapanatili ang ganitong sistema, ang SSS ay kailangang pamahalaan ang isang malaking pondo ng may kahusayan at katatagan. Sa nakalipas na mga taon, ang SSS ay nagsagawa ng mga pagsusuri sa sustainability ng kanilang mga benepisyo kabilang ang mga pensyon. Ang katotohanan ay ang sistema ng pensyon sa Pilipinas, tulad ng maraming iba pang bansa, ay nahaharap sa presyur dahil sa lumalaking bilang ng mga retirado kumpara sa bilang ng mga aktibong nagbabayad ng kontribusyon. Ang 1,000 piso na dagdag na benepisyo para sa Hunyo 2026 ay isang patunay na ang SSS ay may kakayahan na gumawa ng mga karagdagang hakbang para sa mga pensyonado habang pinapanatili ang kalusugan ng pondo. Ngunit kailangan nating maging makatotohanan. Ang isang dagdag na 1,000 piso ay isang makabuluhang simula, ngunit hindi ito ang dulo ng laban ng mga pensyonado para sa mas angkop na antas ng pensyon. Mahalagang banggitin din ang issue ng disinformation na madalas na lumalagpas sa social media pagdating sa mga update ng SSS. Sa Facebook, sa TikTok, sa iba't ibang grupo at page, madalas na may mga post na nagtatagubilin ng maling impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng SSS, mga claims ng mas malaking halaga na hindi pa kumpirmado, mga petsa ng release na hindi totoo, at mga proseso ng pag-claim na hindi basado sa opisyal na patakaran. Ang resulta ay maraming pensyonado ang nalilito, nag-aaksaya ng oras sa pagpunta sa mga SSS branch para sa mga bagay na hindi kailangang gawin ng personal o hindi naman nag-aaksyon sa mga bagay na talagang kailangan. Ang pinakamaasahang pinagkukunan ng impormasyon ay ang opisyal na website ng SSS, ang kanilang opisyal na Facebook page at ang mga pahayag ng SSS na inilabas sa pamamagitan ng Philippine News Agency at iba pang opisyal na media. Bago maniwala sa anumang balita tungkol sa SSS Pension Update, laging tanungin ang sarili, ito ba ay galing sa opisyal na pinagkukunan? May link ba patungo sa opisyal na pahayag? Kung wala, i-verify muna bago ibahagi. Para sa mga praktikal na hakbang na dapat gawin ng bawat pensyonado ngayon, simple at malinaw ang payo. Siguraduhin ang inyong SSS account ay fully updated. Tama ang bank account details, valid ang inyong UMID at walang pending na issues sa inyong profile. Kung hindi pa kayo registered sa MySSS portal, ngayon ang tamang oras para gawin iyon kahit kailangan ninyong humingi ng tulong sa inyong pamilya o sa SSS branch.
Bantayan ang inyong bank account o ang inyong UMID account sa release date ng pensyon para makita agad kung nailabas na ang dagdag na 1,000 piso. At kung mayroon kayong hindi na-receive na dapat ay natanggap na ninyo, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na SSS branch o tumawag sa SSS hotline para ma-resolve ang issue. Ang Hunyo 2026 ay isa sa mga sandali kung saan ang SSS ay nagpapakita ng konkretong hakbang patungo sa mas mahusay na serbisyo para sa mga pensyonado. Hindi ito perpekto at marami pang kailangan na gawin. Ang laban ng mga pensyonado para sa mas makatwirang antas ng benepisyo ay hindi matatapos sa 1,000 piso na dagdag. Ngunit bawat hakbang patungo sa tamang direksyon ay dapat kilalanin at maintindihan ng maayos. Ang mensahe para sa bawat pensyonado ay ito. Alamin ang inyong mga karapatan, tiyaking updated ang inyong impormasyon sa SSS, at huwag umasa sa rumors o sa hindi verified na impormasyon sa social media. Ang tamang kaalaman ang pinakamalakas na sandata ng bawat miyembro para makuha ang lahat ng benepisyo na karapat-dapat sa kanila. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, ibahagi ninyo ito sa inyong mga kakilala na pensyonado o sa mga mahal sa buhay na nangangailangan ng ganitong impormasyon. Mag-iwan ng komento kung may katanungan kayo. Bawat tanong ay pagkakataon para mas maipaliwanag ang mga importanteng bagay na ito. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa Algerian CNR, ngayon na ang tamang oras, i-tap ang bell para palaging updated kayo sa lahat ng impormasyon tungkol sa SSS, sa mga pension update at sa lahat ng bagay na nakakaapekto sa inyong mga karapatan bilang miyembro at pensyonado.